Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tayo with evidence. Ano ba itong na-post ni Senator Bato de la Rosa pero later dinilit niya. Bato de la Rosa may binuking? Nagkabayaran ba para ma-impeach si VP Sara sa House of Representatives? Yan ang ilang mga tanong ng mga netizen kasi maraming nagsilabasan ngayon na meron pang specific amount na kung saan ibinayad para mag-sign sa impeachment ni VP Sara. Pero ako naman, as long as walang official statement or walang ni isa sa mga kongresista na maglabas ng kanilang sentimiento, yung nag-sign, hindi tayo maniniwala. Pero may mga nagsilabasan ngayong mga kuro-kuro opinion sa ating mga tao. Nako, lalong nagpadagdag sa curiosity ng mga tao ang post ni Senator Bato de la Rosa. Kabibig, ano ba yung post ni Senator Bato de la Rosa? Ito mga kabibig, well, itong post na to ay na-delete na ni Senator Bato de la Rosa. Ito kabibig, oh. Ito yung pinost ni Senator Bato de la Rosa. 215 times 150 M is equal to 32.2 billion. So 215, ito yung number na nag-sign up based on my assumptions lang to ha, yung mga kuro-kuro event ng mga tao ba. 215 based sa kung ilan ang pumirma times 150 every person, every kongresista is equal to 32 point. So 32.2 billion ba ang price ng impeachment ni VP Sara? Uy, grabe naman. Anong ibig sabihin ni Senator Bato de la Rosa dito, mga kabibig? Sabi dito sa TNT, Abante, Bato laban bawi sa 32.2 billion. Makahulugan ang Facebook post ni Senator Bato de la Rosa matapos ang impeachment ng House of Representatives kay Vice President Sara Duterte. Pasado alas 9 ng gabi nitong Pebrero 5, nag-post si De La Rosa ng computation na 215 times 150M is equal to 32.2 billion or B. Makalipas naman ng ilang sandali ay naglaho ang nasabing FB post ni Senator Bato. Ilang netizen naman ang tingin ay patungkol ito sa 215 na congressman nag-endorso ng impeachment complaint laban kay Duterte sa Senado. Dahil dito, naharap ang Vice Presidente sa impeachment trial sa Senado. Gayunpaman, nag-a-adjourn na ang session ang mataas na kapulungan para sa campaign season na hindi natalakay ang impeachment complaint laban sa Vice Presidente. So, talinghaga talaga ang posting ni Senator Bato de la Rosa. Sino bang hindi hindi makapag-react in knowing kasagsagan ito ng kahapon yung trending ng mga ilang mga kongresista ang pumirma sa impeachment ni VP Sara. So natural yung mga netizen kagaya natin ma-curious talaga, lalo na si Bato de la Rosa ay mga kaalyado na mga Duterte, mga kabibig. Pero sabi ni Senator Bato de la Rosa sa isang interview is naman siya, neutral, wala siyang nilalabanan. Once tatayo na siya sa Senado, once maging jury na siya o prosecutor, kailangan talaga maging fair siya sa sa investigasyon, mga kabibig. Nako, kaya nga kabibig, maraming mga tao ngayon ay galit na galit. So ano nga ba ang mga grounds for impeachment kay VP Sara? Ito kabibig, may nakita akong video ni Attorney Trixie kung saan in-explain niya ang grounds sa impeachment ni VP Sara sa Kongreso. So panoorin natin, mga kabibig, ito na. Ilagay nila na medyo kataka-taka. Hindi lang parang nakakapag lang na pilit yung ebidensya. Imbis na ilagay nila kung ano yung basis, kung ano yung grounds, nag-a-allege sila ng mga actions tapos piniframe nila in such a way as it would appear to be shocking. Pero hindi na susubstantiate kasi hindi siya sumasapol doon sa mga grounds for impeachment. Hindi talaga ako naniniwala that this is a serious impeachment complaint. Para sa akin, very cynical. Parang sinasabi nila, kahit walang kwenta itong articles of impeachment na ito, ipapasa pa rin namin because we have the numbers.
Ma'am, ito, talagang pinapatanong ito ng ating global audience. Ano na po kanilang magagawa para po pigilan itong mga hakbang, lalo na yung 32 million ng mga bumoto ng VP Sara Duterte? Makatuluban lang daw sila, ma'am, sa kinaharap na hamon ngayon ng bise. Ngayon, ang mahalaga is malaman ni VP Inday at malaman ng mga gustong ipa-impeach siya na malakas at mayroon siyang suporta. Na yung 32 million ay hindi pa po nakakakalimot at nag-oobserba dito sa mga tao na may pakana nitong impeachment na ito. Kung babasahin niyo po yung press release nila tungkol dun sa articles of impeachment, maliliwanagan kayo na medyo pilit yata itong ibang mga itong mga ibang mga nilagay nila. Katulad ng mga aligasyon ng hindi ko alam kung pwedeng sabihin dito kasi baka ma-strike kayo dun sa social media. Dun sa pag-unalive halimbawa ng Pangulo, ng Speaker of the House at ng unang ginang. So meron pa yung ibang mga yung tungkol dun sa confidential funds, pati dun sa mga supposedly mga transaction sa Department of Education, yung meron pa sila anim yung grounds na nilagay nila na medyo kataka-taka. Hindi lang parang nakakapag lang na pilit yung ebidensya. Ito, number 5, involvement in EJ case through the Davao DS. Okay. Ang testimony nito ay tungkol sa mga naganap bago pa siya naging vice-presidente. Parang, can you make her liable? Ang tinatanggal natin siya sa pwestong vice-presidente. Impeachable ba siya for acts that were allegedly committed bago siya naging vice-presidente? Bukod pa dyan, meron pa ang charge, destabilization, insurrection, and public disorder. Dahil daw po siya ay, nung hindi siya pumunta dun sa State of the Nation, nagbiro siya na siya daw yung designated survivor. Parang ito daw ay may evil overtones. May overtones na na nakaka-destabilize. Nag-lead daw siya ng rally na nananawagan ng resignation ng ating Pangulo. Ano ba naman yung which, factually, alam natin hindi totoo. Publicly defending daw, Pastor Quiboloy, fugitive pastor, Apollo Quiboloy, a known ally, accused of serious crimes. Teka muna, hindi pa nga hindi pa criminal yung si Pastor. He's still undergoing trial, may presumption of innocence pa. Pero ang ginagawa nila dito, nililink nila sa isang tao na humaharap pa lang ng mga charges at ginagawa nilang guilt by association. Correct. Paano magkakaroon ng guilt by association? Wala pang ang guilt yung isa. So, very unusual. Meron pa, obstructing congressional investigations by ordering subordinates not to comply with subpoenas. Hindi yata ito parang saan ground? Hindi maliwanag kung anong ground ang ina-allege nila dito. Threatening bodily harm against the President, First Lady, and the Speaker. Again, imbis na ilagay nila kung ano yung basis, kung ano yung grounds, nag-allege sila ng mga actions tapos piniframe nila in such a way as it would appear to be shocking, pero hindi nasusubstantiate kasi hindi siya sumasakol doon sa mga grounds for impeachment. I'm sure ipapasok nila lahat ito doon sa betrayal of public trust dahil dito po ay catch-all na tinatawag nila. But still, yung ililink mo yung mga ganitong klaseng action to betrayal of public trust, it's going to take some doing. Hindi talaga ako naniniwala that this is a serious impeachment complaint. Para sa akin, very cynical. Parang sinasabi nila, kahit walang kwenta itong articles of impeachment na ito, ipapasa pa rin namin because we have the numbers. So, ito na naman tayo sa numbers game. Ma'am, maraming salamat po ulit sa inyong panahon ngayon pong this. So yun at least maliwanagan tayo na isang attorney ay mag-i-explain din
sa content ng grounds for impeachment kay VP Sara. Sabi nga ni Atty. Tracy katakataka at pilit na pilit para lang talaga merong matawag nito maging produkto ng Quadcom hearing para sabihin, naku, successful ang Quadcom hearing kasi si VP Sara ay na-impeach sa Kongreso. Para sabihin talagang very effective, 41% ng mga tao naniwala sa Quadcom ay heto na ang produkto, na-impeach si VP Sara sa Kongreso. Yun ba ang gustong ipaalam sa ating ng mga kongresista? Or sabihin nila na, powerful kami, madami kaming gustong ma-impeach si VP Sara, 215. Ilan lang ba kayong ayaw nyo? 32 million compared to 215. Diba? Tapos questionable pa. Questionable pa yung 215. Yung iba nga, hindi mabasa yung pangalan nila sa listahan. Yung iba parang, para lang talaga makapirma lang doon at para hindi mabasa ng mga tao, pinangitan yung handwriting nila. Yun ang napansin ng mga ilang netizen. Pero mga kabibig, panalo pa rin si VP Sara. Bakit? Ang Senado sa June 2 pa magre-resume. So, this day until June 1, hindi pwedeng talakayin ang impeachment ni VP Sara. So may pagkakataon pa ang sambayanang Pilipino para iparinig sa buong Pilipinas na yung mga kaalyado ni Pangulong Duterte ang dapat nating ihalal para pag once mag-start na yung impeachment ng VP Sara, mga senador na kampi ni VP Sara ang nandun. So yung mga senador dyan ng PDB Laban, huwag kalimutan si Atty. Vic Rodriguez, ihalal natin, iboto natin. Isali na sa top 12. So once nasa top 12 na sila, nako, wala na. Goodbye, impeachment. Kahit ilang pang impeachment ay ihahain nila every year. Pasensya na, goodbye kayo. Eto si Mr. Real Talker. Iba dito si Mr. Real Talker, tawang-tawa sa nangyari ngayon. Mr. Real Talker, go. Very good! Senator Joel. Very good. Panoorin natin mga lods. I move that we adjourn the session until 3 o'clock in the afternoon of Monday, June 2, 2025. So moved, Mr. President. There is a motion. June 2 pa. Bakit ang tagal ni Cheese, there is a motion. So hinihintay mo, Cheese, na may mag-object? Si Cheese talaga by something. Tingnan mo. Pero baka si Cheese lang ba, nakikiramdam lang sa environment ng Senado. Baka merong mag-o-object, baka merong gustong magsalita tungkol sa impeachment. Kasi that day na-transmit na ang impeachment ng VP sa Senado. So nakita lang si Cheese, merong mag-react. Pero, walang mag-o-object. Is there any objection? Walang mag-o-object. There being none, session is adjourned until 3 o'clock in the afternoon of Monday, June 2, 2025. Mr. President, thank you to our staff and Senate employees. Good job! Diba? Minadali ng House para mapasa agad sa Senate. Pero ang Senate, thanks! June 2 pa, magre-resume. So meaning, June 2 pa, maaasikaso yung walang kwenta na impeachment. Buti nga sa'yo, Franz Castro. Mga mga NPA kayo. And take note, mga Lods, June, meaning mag-e-election pa. Yes, Anything can happen. Kaya mga Lods, solid lahat ng senatorial candidates ng mga Duterte, ipasok. Mag-iiba ang kwento. Very good! Senator Joel. Very good. Tingnan niyo kabibig, di ba? Yon ang nangyari. So ito ang mga komento ng ating mga netizen. Ito na. Nako, magagalit na naman si Franz Castro. Si BBM Marcos ang naging inspiration ng kapitbahay namin. Kaya ipinalo nating lahat ang PDP at pro-Duterte sa Senado. Kaya nagmamadali na si BBM na magbayad ng taxes ang mga Pilipino para kasi naubos na ang pondo ng Pilipinas. Kaya nga po, sana ipanalo natin line-up ng PDB Laban. PDB Laban, ipanalo natin, huwag kalimutan para hindi ma-impeach si VP Sara.
After election pa, yari ka ngayon, Castro, tumakbo ka pang senador, lahat ng tumakbong senador, pumirma, wag iboto. Hay nako, salamat naman, grabe na talaga kanina. Kailangan, Lods, walang manalong senador nakakampi ng admin sa dating eleksyon para walang pabor sa impeachment pag nag-resume ang Senado. Thank you, God. Thank you, Joel. Senator Joel. Oh, tingnan nyo, naging hero si Senator Joel Villanueva. This is our chance makaganti sa mga crocs ng HOR. Vote straight. Ikampanya natin ang senatorial slate ng PDP Laban to protect VP Sara. There's a possibility, mga kabibig, na manalo talaga ang PDP Laban. At there's a possibility na yung mga katunggaling kongresista na pumirma sa impeachment, nako, yung mga kalaban nila mananalo. Oo, mga kabibig, mananalo yon kasi alam nyo ang mga tao ngayon, hinihintay yung lista. Hinihintay yung mga lista ng mga kongresistang nagpirma. Tapos yung iba na parang ang tawag ito, nalungkot kasi yung gusto nilang iboto ay pumirma. So sabi na, sayang, bubutuhan sana kita, pero iba pala yung dekalibre mo. Yun mga sinasabi ng mga ilang netizens. So kayo mga kabibig, ano ang inyong komento tungkol dito? Nako, Bato de la Rosa, totoo kayo yung may binuking ng mga numero? Nagkabayaran ba para ma-impeach si VP Sara sa Kongreso? Ano sa palagay yung kabibig? Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga trending news na ating pag-uusapan. Bye everyone! See you next time.